Hello, hello, hello everyone. Welcome back again sa atin na Book of Life. So today, mag-upload tayo ng video natin. Related ho ito sa ating live yesterday na yung kung saan ano ba kahalaga ang Israel sa darating na second coming. Bakit na masabi natin na ang Israel ay isang bahagi ng tinatawag na second coming, na mayroong nakasulat sa Biblia na hindi ito magaganap pag ang Israel ay mawala sa mundo. So kumbaga ang Israel is connected sa second coming. Yun ang mga bagay na dapat natin malaman kasi mga kapatid, ang mga bagay sa kalibutan, alam naman natin na ang mundong ibabaw na ito ay agi lamang at talagang babalik ang mahal na Diyos. At talagang darating ang mahal na Diyos. So dapat alamin natin ang mga bagay na mga sinyalis, nababahagi na natin yun, yung mga sign kung ano ba ang status ng mundo, kung ano ba ang mga sign na malalaman natin na malapit na darating ang mahal na Diyos. Kasi of course, pag hindi natin alam ang history ng daigdig, wala rin ho tayong kakaalam. Lalo pa ho, tayo mga tao, literal na tayo sa kalibutan, ay inuuna palagi yung tinatawag na tawhanon na trabaho dahil kumbaga obligasyon sa pamilya, obligasyon sa bilang tao sa mundong ibabaw. Pero mga kapatid, ang pinaka-importante nga obligasyon natin sa mahal na Diyos, lalong-lalo na sa paghanda ng mga sarili natin sa pagdating ng mahal na Diyos. Mga previous ko mga video, hindi ko pa natutukan na maayos yung history ng daigdig. Sinasabi ko na bagong langit at ang bagong lupa, yun ang sinasabi na sa second coming, yun ang gagawin ng ating mahal na Diyos. So dahil bagong langit at bagong lupa at wala lang dagat, bukas maghapon, ang mga tao ay naglalakad kasama si Jesus Christ, may tao sa labas, ayon sa Biblia. Now mga kapatid, kung sasabihin lang yan, kagaya ko na nagsasabi niyan, hindi yan mapapaniwalaan or walang maniniwala dyan. Pero mga kapatid, kung nababasa mo ang Biblia at nasubaybayan mo ang bawat bersikulo nito, dyan mo makikita na ang lahat ng mga ganun na sinasabi ko ay mayroong mga supporting evidence. Kasi importante ho sa atin, supporting evidence lagi, di ba? Ganun ho tayo mga tao kailangan may ebidensya. So mga kapatid, yung mga sinasabi ko lagi, mayroong mga ebidensya na sa mga verse din mismo ng ating Biblia. Kasi bago ko binabahagi ho yun, binabasa ko muna ang verse at kung saan pupunta at kung anong verse na naman ang magiging support niya. Ganun ho mga kapatid. So kung nasubaybayan ninyo ang pagla-live ko, regarding ho na nasabi ko na bakit konektado ang Israel sa second coming, kasi mga kapatid, mayroong nakasulat sa Biblia na pag walang Israel sa lupa ay hindi ho yun magaganap ang second coming. Bakit? Kasi nakalagay ho sa Biblia natin na sa second coming, bababa si Jesus Christ na aapak sa Mount Olive. So mga kapatid, nandoon ho yung Israel, ang Mount Olive, nandoon ho sa lugar na yon. Magpapatayo ng temple na sa Mount Olive, sa banal ho na ngayon. So mga kapatid, lahat ho yan ay mayroon ho tayong mga tinatawag na support or mga versikulo na kung saan dyan natin nakukuha. So kung nakapasyal kayo sa live ko or nakikita nyo mga live, kung hindi man inyo yan balikan, mayroon tayong dyan mga nilalagay na mga title niya, nga kumbaga masubaybayan ninyo ang history ng Israel at ang history ng mundo. So mga kapatid, titingnan natin, ipapakita ko sa inyo, ililista ninyo kung anong mga verses, tapos i-check ninyo. Ito yung tinatawag na bakit nagiging koneksyon ang Israel sa second coming at ano ang 7 bagay na magaganap sa Israel na pag wala ang Israel ay hindi ito magaganap. So titingnan ninyo, ay ibabahagi ko sa inyo mga kapatid.
So mga kapatid, ang 7 bagay sa Biblia na hindi yun mangyayari pag wala ang Israel sa lupa, yun ang mga bagay na napaka-importante mga kapatid. Kaya nga yung Israel ay dakilang bayan, dakilang lungsod na yun ang gagamitin ng mahal na Diyos sa second coming. Ang una mga kapatid, ang papatayuan ng third temple. So mga kapatid, pag hindi natin alam ang history ng daigdig at mababasa sa Biblia, hindi natin alam yung mga ganitong bagay. Kaya nga mga kapatid, kahit anumang gagawin ng mundo na pagtulong-tulungan ng Israel, ang Israel ay babangon. Dahil nakabangon na siya. Dahil noong panahon ng 70 BC, ay naglugmok ang Israel hanggang sa panahon na talagang patay ang Israel sa panahon ni Moises, sa panahon ni Josue, no? Bumangon lamang ang Israel noong 1948. Yun na yung pagsibol ng mga olibo na kung saan mga kapatid, nakasaad rin yun sa Biblia na once na nagbangon na ang bansang Israel, magsimulang gumagalaw ang bansa ng Israel, simula din yun ng paggalaw ng propesiya ni Jesus Christ for coming. So mga kapatid, number 1 lang yung tinatawag natin na the third temple. So ayon ito ilista nyo sa Daniel chapter 9 verse 27, sa kalagitnaan ng linggo ay patitigilin niya ang hain at ang alay. Makikita mo rin ito mga kapatid sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 4, siya ay uupo sa templo ng Diyos na nagpakilalang siya ay Diyos. Makita mo rin ito mga kapatid sa Pahayag chapter 11 verse 1 to 2, tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos. Bakit kailangan mga kapatid ang Israel? Kasi ang Jerusalem lang ang pwede tayuan ng templo. Ayon sa Awit chapter 132 verse 13 to 14, kung mayroon kayong Biblia, makikita nyo rin yan. Kung walang Israel, walang templo, walang temple mount mga kapatid. So ibig sabihin mga kapatid, ang lupang tayuan ng mga Hudyo ay ang Temple of Mount na nasa Israel. Yun ang nasa Jerusalem. So number 1 yan mga kapatid, na dyan magpapatayo ang third temple para kay Jesus Christ. Pangalawa mga kapatid, hindi lalabas ang Antichrist pag wala ang Israel. Yes, kaya kailangan nandyan ang Israel kasi dyan magsimula ang Antikristo. Nasa Daniel chapter 9 verse 27, at siya'y magpapatibay ng tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. Ang Israel mga kapatid, ang magkaroon ng peace treaty para payagan magtayo ng templo. Kung walang Israel, mga kapatid, wala ng Antichrist. Hindi mag-start ang tribulation. Yes, mga kapatid. Kailangan may Israel. Kasi yun ang gagamitin ng mahal na Diyos. Pangatlo, hindi mangyayari ang abomination of desolation na nakasulat sa Mateo chapter 24 verse 15, kaya't pag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na paninira na nakatayo sa dakong banal, o di ba? Dakong banal, Israel yun mga kapatid. Nasa Daniel chapter 11 verse 31, at kanyang ilalagay ang kasuklam-suklam na naninira. Ibig sabihin mga kapatid, sa dakong banal, ang Holy of Holies sa temple sa Jerusalem. Kung walang Israel mga kapatid, walang Jerusalem, walang templo. So saan ang dakong banal? Walang tatayuan ang Antichrist, Christ na sa Biblia. So walang Great Tribulation. Yes mga kapatid,
makikita nyo rin yung supporting verses niya na sa Matthew chapter 24 verse 21. Matthew 24 verse 21. Ang ikaapat, hindi mangyayari ang Armageddon. Yes, mga kapatid, alam naman natin na may Armageddon sa Biblia natin. Makikita natin sa Zacarias chapter 14 verse 2, sapagkat aking pipisanin ang lahat ng mga bansa laban sa Jerusalem sa pagkababa, mga kapatid. Ayon din sa pahayag 16 verse 16, at tinipon sila sa dako na Herview ay tinatawag na Armageddon. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Armageddon, ang libis magindo sa Israel. Kung walang Israel, saan magbakbakan ang lahat ng mga bansa? 'Di ba? Walang dahilan para magtipon-tipon ang lahat ng mga bansa na kalabanin. Alangan kalabanin ng Pilipinas. 'Di ba? Alangan mang kalabanin ng US, hindi kaya. Israel. Diyan maglungsad ang Armageddon. Ay nagsisimula na 'yan, mga kapatid. 'Di ba? Nasa Biblia kasi ho 'yan. Panglima, hindi bababa si Jesus, mga kapatid, kung walang Mount Olives. Kung walang Israel, kasi ang Israel, diyan nakalagay yung Mount Olives, nasa Zacarias chapter 14 verse 4, at ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw na yaon sa bundok ng Olives sa tapat ng Jerusalem. Isaan ang Jerusalem? Diba sa Israel? Kaya mga kapatid, noong 1948 na muling nabuhay ang Jerusalem, ibig sabihin, mga kapatid, bawat kilos ng Jerusalem, bawat pangyayari sa kilos ng bawat kilos sa bansang Israel, kilos ng propesiya ng mahal na Diyos. Kasi ang liwanag sa Zacarias, ang kanyang mga paa ay magsisitayo sa araw ng sa bundok ng Olibo na nasa tapat ng Jerusalem. Si Jesus Christ doon bababa, gagamitin niya ang Jerusalem nasa Israel. Kaya nga, mga kapatid, kahit sino pang bansa ang lalaban sa Israel, ang Israel ay mananalo dahil binigyan na ng karapatan ng mahal na Diyos na sila ay bumangon. Dahil 3 beses sila nalugmok o namatay. Nung panahon ni Moises at nung panahon ng 70 AD at nung panahon ng may isa pang kapanahunan na patay yung Israel, bagsak na bagsak. Kaya, mga kapatid, no, itong binabahagi ko ngayon, ito yung sinasabi na ang 7 mga bagay na kailangan ang Israel ay sa lupa. Kasi kasama siya sa plano ng mahal na Diyos sa kanyang pababa. Siya ang pinaka-importante na bayan na gagamitin ng mahal na Diyos sa kanyang pagbabalik ni Jesus Christ. Mga kapatid, pang-6, hindi maghahari si Jesus kung wala ang Israel. Kasi, mga kapatid, nakasulat sa Biblia natin ang 1,000 years na taon. Nasa Lucas chapter 1 verse 32-33, at ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama, at siya ay maghahari sa sangbayanan ni Jacob magpakailanman. Ito pa, nasa Isaiah chapter 2 verse 3, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Isa pa, nasa Jeremiah chapter 3 verse 17, sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, sa trono ni David nga sa Jerusalem sa Israel. Walang Israel, mga kapatid. Isaan upo si Jesus Christ sa kanyang pagdating? Sa second coming kung walang Israel. Diba? Saan siya uupo? Nakalagay ho, mga kapatid, na ang Jerusalem na sa Israel, gagamitin ho yan ng mahal na Diyos sa kanyang paghahari sa loob ng 1,000 years. Yun yung tinatawag na second coming. Nasa Awit, chapter
122 verse 5, no? Mga kapatid, yun ang tinatawag na millennial kingdom ang Israel. So mga kapatid, napaka-importante ng Israel ang konektado sa second coming. Ikapito, hindi maliligtas pag wala ang Israel ang buong mundo. Kasi mga kapatid, ayon sa Roma chapter 11 verse 26, at sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas. Nasa Zacarias chapter 12 verse 10, at sila'y magsisitingin sa akin sa kanilang sinibat at mananangis sila sa kanya. Nasa Zacarias chapter 13 verse 8 to 9, dalawang bahagi roon ay mahiwalay at mamamatay, at ang aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, sila'y tatawagin na sa aking pangalan. Ang pangako ng Diyos sa tribulation. Mga kapatid, pagdating ng tribulation, 1/3 ng mga Hudyo sa Israel maniniwala kay Jesus pag nakita nila siya. Kung walang Israel, mga kapatid, sino ang magliligtas sa kanila? Kay si Jesus Christ, babalik doon. No? Wala na kasi mga kapatid yung tinatawag na bansa, wala ng lahi, buo, no? Ang sinungaling lalabas sa mga ganung bagay, ang lahat ng mga pangyayari. Kumbaga, panahon na yon, ang tribulation, lahat ng mga pangyayari ay magaganap na. Kumbaga mga kapatid, makikita natin na ang pagkaloob ng mahal na Diyos hindi nagbabago. Kaya, ang pagbabalik ng mahal na Diyos sa second coming, malaki ho ang papel ng Israel. Kasi mga kapatid, kumbaga, ang muling pagkabuhay ng Israel noong 1948, yun no ang tinatawag na super sign sa second coming. Kasi kung alam natin ang history ng Israel mula noon na sa panahon ni Moises, alam natin kung anong status ng mundo. Pero hindi ho natin alam, kung hindi ho natin maririnig sa iba or mababasa sa Biblia, hindi ho natin alam ang status at kung bakit. Kaya dapat ho, alamin ho natin yun. Mga kapatid, kunting ibahagi ko lang sa inyo, noong 1948, sa history ng Israel, yung kanyang muling pagbangon. Kung walang Israel, mga kapatid, walang templo. Ang nakasulat sa Daniel chapter 9 verse 27, di wala din, di ba? Nakasulat yun eh. Kaso mga kapatid, nakasaad ho, yun, nakasulat ho yun, na ang templo gagawin sa Israel, sa Jerusalem. Nasa Daniel chapter 9 verse 27, makikita nyo yan. At ang nakasulat mga kapatid sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3, ang Antichrist. Sa Israel din ito magsimula. Ang abdumission na nakasulat sa Matthew chapter 24 verse 15, sa Israel din mangyayari. Ang Armageddon, ganun din. Doon din mangyayari kasi lulusubin ng bansa to bansa ang Israel. Pahayag chapter 16 verse 16. Mga kapatid, ang second coming sa Zacarias chapter 14 verse 4, doon din kasi aapak si Jesus Christ sa Mount Olive na sa harap ng Jerusalem. Ang 1,000 years na paghahari ni Jesus Christ nasa Pahayag 20 chapter 4, doon rin sa Israel. Kaya mga kapatid, tatandaan natin na ang lahat na ito ay propesiya. Huling araw, ang lahat na propesiya sa huling araw sa second coming nakakabit sa Israel. Ganun ho mga kapatid. Kaya ang sabi ni Jesus, kung bakit ito'y nakakabit sa Israel, dahil ayon noong 1948, bumalik o musbong ang Israel nga sa Matthew chapter 24 verse 32 to 33, pagka ang puno ng igos ay nanariwa na, talastasin ninyo na siya'y malapit na sa mga pintuan na. Ibig sabihin mga kapatid, noong 1948,
na nariwa muli ang Israel, bawat galaw ng Israel ay natutuloy ang mga propesiya, nangyayari ang propesiya. So mga kapatid, yun ang dapat natin isipin. Kumbaga, tayo mga kapatid, ang orasan ng mahal na Diyos. Tayo ho ang orasan. At ang mga pangyayari sa kabuhi natin, sa bawat isa sa atin na nakaagom ng tinatawag na mga biyaya mula sa Diyos, karunungan, mga mirakulo, isa ho yun sa tinatawag na patunay na patutuo tayo sa mahal na Diyos. Kumbaga kapatid, tayo ang orasan ng mahal na Diyos. Diba? Kaya, dapat, lagi natin tatandaan na alamin natin ang